Ang paglalakbay ni RC Munoz sa pasaporte ng Espanya ay nagbubunyag ng sikreto ng pamilya na may emosyon. Paano kung ang isang pasaporte ay ganap na makapagpabago sa iyong pananaw sa iyong sarili? Paano kung ang isang paglalakbay na hindi mo pinlanong gawin ay humantong sa muling pagkonekta mo sa isang pamilyang hindi mo naman talaga alam na umiiral? At paano kung sa likod ng maliwanag na ngiti ni RC Munoz ay isang nakakasakit ng pusong kwento ng pag-ibig na halos magpasuko sa kanya ng lahat? Ngayon, sisilipin natin ang isa sa mga pinaka-emosyonal na kabanata ng buhay ni RC Munoz, mula sa pagtuklas sa kanyang mga ugat na Espanyol, pagtuklas sa mga henerasyon ng kasaysayan ng pamilya, pag-alam sa mga nakakagulat na katotohanan tungkol sa kanyang sariling apelyido, at pagbubukas tungkol sa pinakamalaking dalamhati na naranasan niya. Manatili hanggang sa huli dahil pinapatunayan ng paglalakbay ni RC na kung minsan, ang mga sagot na hinahanap natin ay naghihintay sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ang pagkakataong nagpabago sa lahat. Sa loob ng maraming taon, alam ng mga tagahanga na ang kapamilya aktres na si RC Munoz ay may lahing Espanyol. Ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam kung gaano kalalim ang mga ugat na yon. Maligayang pagbabalik Star Pulse EFAM Pilipinas. Nang ianunsyo ng Espanya ang isang pagkakataon na nagpapahintulot sa mga inapo ng mga mamamayang Espanyol na mag-angkin ng pagkamamamayan sa ilalim ng isang espesyal na programa ng amnestya, naharap si RC sa isang desisyong nakapagpabago ng buhay. Hahayaan ba niya ang pagkakataong ito na lumipas? O yayakapin ba niya ang isang ganap na kakaibang kabanata ng kanyang pagkakakilanlan? Ang sagot ay nagmula sa isang taong napakalapit sa kanya. Ang kanyang kapatid na babae. Ayon kay RC, ang kanyang kapatid na babae ang naghikayat sa buong pamilya na huwag sayangin ang pambihirang pagkakataon. Ang kanilang yumaong ama ay isang mamamayang Espanyol na may hawak na pasaporte ng Espanya bago ito pumanaw. Dahil doon, naging kwalipikado si RC. Ngunit ang pagiging kwalipikado ay simula pa lamang. Ang tunay na paglalakbay ay malapit nang magsimula. Ang emosyonal na paghahanap sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang pagkuha ng pagkamamamayang Espanyol ay hindi kasing simple ng pagpuno ng mga form. Nangailangan ito ng ilang buwan ng mga papeles. Mga sertipiko ng kasal. Mga opisyal na record. Mga dokumento ng pamilya na umaabot sa mga henerasyon. Ang bawat piraso ng papel ay naging isa pang palatandaan na naglalapit kay RC sa pag-unawa kung saan talaga siya nagmula. Kalaunan. Lumipad siya patungong Espanya. At doon nagbago ang lahat. Sa halip na bumisita lamang sa ibang bansang Europeo, natuklasan niya ang isang kakaibang panig ng kanyang sarili. Ang hindi kapani-paniwalang pagtuklas sa Andalusia. Nang nasa Espanya na siya, sa wakas ay may natutunan si RC na hindi pa lubusang alam ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga lolo't lola ay nagmula sa Andalusia. Ang magandang rehiyon sa timog na sikat sa nakamamanghang arkitektura, kultura ng flamenco, at mga siglo ng mayamang kasaysayan. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking sorpresa. Habang ginalugad ang lugar, nakatagpo siya ng isang tunay na kalye na may apelyido ng kanyang pamilya. Isipin ang paglalakbay ng libu-libong milya. Para lamang biglang makita ang sarili mong apelyido na nakalagay sa isang karatula sa kalye. Para kay RC, parang hindi ito kapani-paniwala. Ngunit dumating ang isa pang hindi inaasahang pagbabago. Nalaman niya na ang paraan ng pagbigkas ng lahat sa Pilipinas ng Munoz ay hindi talaga ang tradisyonal na pagbigkas sa Espanyol. Itinama siya ng mga lokal. Mas malapit nila itong binibigkas sa Muñoz. Ito ay isang nakakatawa ngunit makabuluhang realisasyon. Kahit ang isang bagay na kasing personal ng kanyang sariling apelyido ay may dalang kasaysayan na hindi niya palubusang naunawaan. Ang pasaporte ay may kaakibat na mga responsibilidad. Maraming tao ang nangangarap na makakuha ng pangalawang pasaporte. Ngunit mabilis na natuklasan ni RC na hindi lang pala ito tungkol sa mas madaling paglalakbay. May mga kaakibat na responsibilidad. Isang pangunahing inaasahan. Pag-aaral ng Espanyol. At doon naging komplikado ang mga bagay-bagay. Noong panahong iyon, nag-aaral na si RC ng Koreano para sa isa sa kanyang mga proyekto sa pag-arte. Bukod pa riyan, nag-aaral siya ng Hapon dahil sa kanyang pagmamahal sa anime. Biglang nakaramdam ng matinding pagkabalisa ang pagdaragdag ng Espanyol. Gayunpaman, ipinangako niya na magsisikap siya.
Dahil ang muling pakikipag-ugnayan sa kanyang pinagmulan ay nangangahulugan ng pagyakap hindi lamang sa pasaporte, kundi pati na rin sa wika, ang kultura, at ang pagkakakilanlang kasama nito. Ang sandali na parang totoo ang lahat. Inamin ni RC na ang pagbabasa tungkol sa Espanya ay isang bagay. Ang totoo ay nakatayo roon. Ang pakikinig sa Espanyol na sinasalita sa paligid niya. Isang bagay na ibang-iba. Noong una, nahirapan siya. Pagkatapos, unti-unti may ilang mga salita na nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Ang mga simpleng pag-uusap ay naging mas madali. Bagamat nakakapanghina, naging labis din itong emosyonal. Sa unang pagkakataon, hindi na parang ibang bansa ang Espanya. Nagsimula itong maging pamilyar. Parang pag-uwi. Ang konsyerto ng Yes na nagpabago sa kanyang mga plano. Ang nakakatawa, hindi kailanman napunta ang Espanya sa listahan ng mga plano ni RC na puntahan. Sa kabila ng pagkakaroon ng dugong Espanyol, inamin niya na hindi niya talaga pinlano na bumisita. Taon-taon ay naglalakbay siya sa buong Europa. Ngunit kahit papaano, palaging naiiwan ng Espanya. Kaya ano ang nakakumbinsi sa kanya sa huli? Isang konsyerto ng Gitira sa Madrid ang naging hindi inaasahang dahilan kung bakit siya tuluyang nakatawid sa Espanya. Minsan ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagdadala sa atin kung saan tayo dapat naroroon. Sa pagbabalik tanaw, naniniwala na ngayon si RC na ang lahat ay nangyari ayon sa perpektong panahon ng Diyos. Sinabi niya na marahil ay hindi lang siya nakatakdang pumunta roon ng mas maaga. Nang sa wakas ay dumating ang tamang sandali. Naayos na ang lahat. Pagtuklas sa pamilyang hindi niya kilala. Ang paglalakbay ay nagbigay kay RC ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa isang pasaporte. Muling nakasama niya ang pamilya. Natuklasan niya ang mga kamag-anak na naninirahan sa Espanya. Kabilang ang isang tiyahin na nanirahan sa Barcelona. Nalaman pa niya na ang kanyang pamilya ay mayroon pa ring koneksyon doon. Bawat dokumentong kanyang nakolekta. Bawat record na kanyang natagpuan. Nakatulong sa pagkumpleto ng mga piraso ng isang kwento ng pamilya na nanatiling hindi natapos sa loob ng mga dekada. Para kay RC, ang karanasan ay hindi lamang tungkol sa pagkamamamayan. Ito ay naging isang paglalakbay ng pagiging kabilang. Sa wakas ay naramdaman niya ang koneksyon sa kanyang mga pinagmulan. Isa pang kabanata, ang kanyang pinakamatinding pagdurusa. Habang muling nakikipag-ugnayan sa kanyang nakaraang kasaysayan ng pamilya. Nagnilay-nilay din si RC sa isa pang malalim na personal na kabanata ng kanyang buhay. Ang kanyang relasyon sa musikero na si Buddy Del Rosario. Sa isang panayam sa veteranong tagapagbalita na si Karen Davila. Inilarawan siya ni RC bilang kanyang unang tunay na pag-ibig. Sa edad na 26, naniniwala siya na ang mga relasyon ay dapat humantong sa kasal at pamilya tulad ng ginawa ng kanyang mga magulang. Ngunit ang katotohanan ay may iba't ibang plano. Handa nang manirahan si Buddy. Hindi si RC. Ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang karera. At ang kanyang personal na paglalakbay ay patuloy pa ring nagpapatuloy. Ito ay naging isa sa pinakamahirap na desisyon na kinailangan niyang gawin. Ang pag-ibig na hindi niya malilimutan. Taos-pusong inamin ni RC. Inihayag niya na si Buddy lang ang taong handa niyang isuko ang lahat. Lahat. Ang kanyang karera. Ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang mga plano sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng malalim na pagmamahalan sa isa't isa, hinila sila ng buhay sa magkaibang direksyon. Inilarawan niya ito bilang pinakamalaking dalamhati sa kanyang buhay. Isa na magpakailanman ay nagpabago sa kung paano siya nagmamahal. Ayon kay RC. Pagkatapos ng relasyong iyon, hindi na niya muling minahal ang sinuman sa parehong paraan. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil ang dalamhati ay nag-iwan ng mga pangmatagalang aral. Pagpili ng kapayapaan sa halip na panghihinayang. Sa kabila ng sakit. Walang faith. Ngayon, sinabi ni RC na tunay siyang masaya para kay Buddy. Wala siyang ibang hangad kundi ang pinakamabuti para sa kanya. At para sa kanyang sarili.
Masaya rin siya sa dinala ng buhay. Hindi siya aktibong naghahanap ng pag-ibig. Pero hindi rin niya isinasara ang pinto. Kung muling darating ang pag-ibig, tatanggapin niya ito. Kapag tama na ang panahon. Ang kwento ni R.C. Munoz ay nagpapaalala sa atin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa tagumpay o katanyagan. Minsan, ang pinakadakilang mga paglalakbay ay ang mga nagbabalik sa atin sa ating mga pinagmulan. Ang pasaporte ay naging higit pa sa isang dokumento sa paglalakbay. Naging tulay ito sa pamilya, sa pagkakakilanlan, sa kasaysayan, at sa paggaling. At marahil, ang kanyang pinakamalaking dalamhati ay naghanda rin sa kanya para sa babaeng siya ngayon. Ano ang iyong palagay tungkol sa emosyonal na paglalakbay ni R.C. Munoz? Nagulat ka ba na natuklasan niya ang isang ganap na bagong panig ng kanyang pamilya sa Espanya? At naniniwala ka ba na ang lahat ay talagang nangyayari sa tamang panahon? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong update tungkol sa iyong mga paboritong celebrity at mga nakaka-inspire na kwento sa showbiz. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video.